Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. At welcome po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng The Baptist Church CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. At tayo po ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Again, good morning. Good morning po sa inyo pong lahat at hindi ko na papatagalin pa at i-welcome ko na po aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, Doc Julie. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Sir Conrad. Magandang umaga rin po, Doc. Si Sir Conrad po yung nakikita nyo ngayon. Hindi po ito replay. Yeah. Tama. Hindi ito replay, ha? Hindi ito replay. Nandito po siya. At, ay, naku. Mabasa mo lang yung anak mo, okay na ako eh. Oh, anyway, maraming salamat sa inyong lahat. At, napakaganda ng panahon. Gusto ko yung panahon. Hindi siya mainit, hindi siya malamig, hindi umuulan, hindi umaaraw. Tama lang. Tama lang. Okay. At, sana maganda rin ang tama kay Sir Con. Tama. Medyo pasensyahan nyo na po ang boses niya. Hindi po yan ang talagang boses ni Sir Conrad. At talagang binigay niyan todo yung kanyang preaching nung Men for Christ. Kaya talaga namang nagamit talaga. Anyway, maraming salamat at gusto ko na agad batiin ng mga taga North, South, East, and West corners sa ating simbahan. Hello po. Oo, hello kayong lahat dyan. At siyempre, mga area leaders, good morning po. At sa ating mahal na pastor at sa aking area, ang Central South family, hello kayong lahat dyan. At Shout out. Ano na kayo, medyo magtag na kayo kasi napakaganda ng topic natin. Tama. Napakaganda ng topic natin. Ano to for all. For all, yes. Oo, hindi lang sa bata, matanda, or sa for all. At anyayahan nyo na at hindi kayo magsisisi ulit kasi napakagandang topic. Totoo po yan. Hindi natin gusto to, pero at least meron tayong dagdag kaalaman para sa sakit na ito. Yes, totoo po yan. Kaya magtag na po kayo. The more na kasama nyo sa inyong mga area, the more the better. At kasi minsan lang natin bisita. Makasama ang ating magiging special guest speaker. Yes. Oo. Ewan ko lang kung nandito na siya sa... Nandito na pala. Oo. Anyway, at sigurado marami tayong makukuwang mga dagdag kaalaman. At very na nga ako eh. Pero simulan na ba natin o magbati muna tayo? Bati muna natin mga nandiyan sa ating live audience, mga kapatid, dyan sa ating Facebook Live. Yan, Sinong early bird? Yun. Siyempre si Ma'am Helen Capundan. Opo, Ma'am Helen Capundan, and also kay Ma'am Maylin Cosare, and also kay Ma'am Cecil Lampig. Hello po sa inyo pong lahat. At kay Ma'am Belia Quinones. At sa mga ilan pa pong mga nagsusubaybay po sa atin. At salamat po sa Panginoon. Sila Ma'am Edna Tadeo, Ma'am Alma Obigdos, Ma'am Alma Obigdos, and also si Sir BJ. Hello po, Sir BJ. Good morning po sa inyo. At kay Ma'am Cecil Gabriel, Blessy Ann Heronimo. Hello po. At sa mga nandyan pa, Alona Cabigas. Ayan. At kay Sir JR Agadia. Ayan. Ma'am Gemma Karampatanta, hello po. Happy watching and keep watching po sa inyong lahat. Okay? Alright. At tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid upang marami po tayo mapag-usapan ngayong umaga pong ito. At bagamat ang ating tagapagsalita ay nasa malayong lugar,
kagandahan po nito, meron pong kapamaraanan ng Panginoon para po maging blessing po siya para po sa atin. Ano? Kaya mas maganda kayo po ay matuto at makapakinig ng magandang mga tatalakayin natin ngayong umaga pong ito. No? At kasi alam ko, hindi magandang panahon sa ibang lugar ngayon eh. Oo, di ba? Alam naman natin yung mga nasa ibang lugar ngayon ay sinasalanta ng bagyo. Oo, may pumasok na bagyo ngayon eh. Kaya, pero sabi nga natin, hindi natin napapaintulutan ng bagyo na yan ay maging hadlang para sa ating mga ministries. Okay? So again, let's all welcome ang ating tagapagsalita for this morning. Ay walang iba kundi si Doc Sheila Teru. Ayan, nasa Google Meet po siya natin ngayon. Ayan, hello po Doc Sheila. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, ma'am. Ayan. Woo! Hello, Yun, no? good morning. Good morning, ma'am. Para kasama ka lang namin, Doc, dito, no? Sa ating lahat. Meron po ba akong boses dyan, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Loud and yes, clear. Okay. Thank you so much. Maraming salamat po sa Panginoon. And again, magandang umaga po sa ating lahat. Ma'am Julie, magandang umaga po, of course, Sir Conrad. Sa lahat po ng mga staff ng IP, good morning. And of course, to our loving pastor, magandang umaga po. And church, good morning. And also po sa West Bank family at lahat po ng mga area, magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, maraming salamat Doc Sheila sa inyo pong oras. Ano, bagamat ay ngayon ay nasa malayong lugar ka, pero at least meron ka pamaraanan ng Diyos para maging blessing ka po sa mga kapatiran po natin. Ano? Parang kasama ka rin namin dito, Doc. Oh. Sure. Oo, sa Ay, screen ganun po po ba? natin. Oo. Oo. Kaya Actually, sir, ewan ko ba bakit parang hindi pantay ang buhos ng tubig. Bakit para sa amin dito? Dito sa amin, ano siya, tawag nito, malakas ang ulan, magmula pa kagabi. Opo. So malakas anyway, po ang ulan dyan, ma'am. opo, dito na tayo na. Alam mo naman na medyo pagdating sa hindi ko naman sinasabing wala akong alam, pero illiterate ako. Yan. So, yan. Ngayon, yan nga po, kagaya po ng nabanggit ni Ma'am Julie, Sir Conrad, lahat dito sa atin, meron po tayong pag-uusapan ngayon. Ito po ay isang series na ating tatalakayin. Medyo matagal-tagal nga lang po itong mangyayari dahil kasi series nga po siya. Pag-uusapan po natin sa seryeng ito ay kung papaano nabubuo ang isang cancer. Yan, maganda Okay? yan, Doc. Maganda po yan. Opo, so pag-uusapan natin ngayon, actually, anak, okay na ba to? So dito na ako gagalaw. Okay, so ngayon po, yan. Pag-uusapan po natin ngayon, isang serye kung paano nabubuo ang isang cancer. Okay? Sandali, anak, ha? Yan, nakikita niyo po siya. Opo, kitang-kita po Yan. namin. Okay, so ngayon po, makikita din natin dito, actually, cancer can begin o nagsisimula po, maaaring magsimula ang isang sakit na cancer dahil sa ang isang sakit na cancer, maaari po itong magsimula sa pamamagitan ng DNA damage dahil lamang din sa isang cell. Or cancer can begin with DNA damage in a single cell. So, paano nasisira ito? May proseso po yan bago masira ang ating mga cells. Una dito, pakikita po ninyo dito sa araw, mayroon tayong tinatawag na mga free radicals, which we will discuss today. Oxidative stress, sa susunod. Oxidative cellular damage, sa susunod din po yan. DNA damage, at accumulated critical changes hanggang sa maging cancer na ito. Okay? So ngayon, sir, ang pag-uusapan po natin ngayon, sir, ay yung doon muna tayo sa free radicals para at least maging maayos, maging matuntun natin ang serye na ito. Makikita po natin dito sa picture, ito po ang free radicals. Ang free radicals po para mas madali nating maunawaan, ang free radicals, mayroon itong mga ion. Tingnan niyo po yung mga bilog-bilog. Mayroon siyang kulang.
So, okay na, anak. Kulang po ang, hindi siya, yung iba dito may pares-pares, isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa, and then suddenly, isa, walang kapares. That is free radicals, okay? We will discuss later what is this free radicals. Now, mayroon pong nabubuong free radicals sa ating katawan, okay? But again, dito muna tayo sa free radicals. Kulang ang kanyang, sa madaling salita, walang asawa yung isa. Yan. Walang asawa yung isa. Yung dalawa, yung tatlo may asawa, yung isa walang asawa. So ngayon, ang tendency dito kay free radicals, na unang bahagi bago magkaroon ng cancer, bago maging buong cancer ang isang sakit, free radicals muna dahil nga mayroong kulang dito. At ang kulang na ito, dahil kulang siya, ito ay radicals, mga baliw. Ika nga, sir, mga siraulo. Kasi nga, wala siyang asawa. So ngayon, ang tendency dyan, dito naman sa isang image na nilagay natin, mayroong dito na masaya. May mga asawa yung mga ayon. Di po ba? Pares-pares. Ma'am, may masaya sila. Masaya sila. Pero itong si free radicals, kaya siya radical, wala siyang asawa. Yan. So, yan ang pinaka-analogy. At ito ang unang hakbang papunta sa cancer. So, let's see the next image. Ito walang asawa itong si free radicals at ito namang si happy mayroong asawa. Now, ang tendency dito kay walang asawa, aagawin niya yung asawa ng nasa masayang cell. Okay? Bakit naman ang agaw, Doc? Ayun na nga po ang problema eh. Aagawin niya. So, kapag inagawan niya itong masayang cell ng ion, ang mangyayari, ng electron, ang mangyayari dito, at ito namang si happy ang masisiraan ng ulo, di po ba? Opo. Ngayon, ang problema sa kanya, isa lang ang inagaw sa kanya, buong siya na ang masisira. Let's make an analogy. Okay? Parang ganito yan, masagwamang sabihin, kapag inagaw ang asawa na babae o lalaki, hindi lang naman yung kaparis ang nasisira. Ang buong kabahayan nasisira. Tama po ba? Tama po, tama. Yes. So, ganyan ang trabaho ng free radicals. So, kapag may nakita tayong mga ganong tao, tawagin natin silang free radicals. Para hindi naman ganong masakit, Doc. Para hindi ganong masakit. Oo, alam mo, free radicals ka. Ano free radicals? Nang aagaw ka. Parang free radicals ka, no? Free radicals. Ano free radicals? Kasi nangaagaw ka eh. So, I mean, it is just a joke, but in reality, this is really what happening, ano? Ang isang naagawan ng bahay o ng asawa, hindi lang ang asawa ang nasisira, buong sambayanan ang nasisira. Okay? Ang dito, key point dito, yung nang agaw, hindi ka naman na-repair. Itong si free radicals, nung inagawan mo, hindi naman siya na-repair, sira pa rin siya. So, dalawa na silang sira ngayon. Hindi siya nang agaw para ma-repair niya ang sarili niya. Nang agaw siya dahil naiinggit lang. Pero hindi siya nang agaw para, again, ma-repair siya. So, dalawa na silang sira ngayon. Di po ba? Sa susunod, dalawa na rin silang mang-aagaw ngayon. Dalawa na rin silang maninira. So, that is actually the starting point of a disease called cancer. Alright? Ngayon, marami kasi sa atin, sir, ang naniniwalang ang antioxidant ay maganda. But they do not know exactly what is the definition of antioxidant. So, ngayon dito natin siya makikita. May sira ng agaw nung inagawan na sira. Para mapigilan ito, dito pumapasok ang kahalagaan ng antioxidant. Ang sabi niya, huwag ka nang mang-agaw, bibigyan na lang kita. I'll donate one for you. This is the precise definition of antioxidant. Nagdo-donate doon sa walang asawa para hindi mang-agaw. Ganun lang ang definition ni antioxidant. Huwag mo nang agawin yan. Bibigyan na lang kita. Kaya napakahalaga na mayroon tayong sapat na antioxidant sa katawan. Hindi po ba sumi? Si antioxidant, ma'am. Yes po, donator yan eh. Sabi niya, wag mo na siyang agawan, bigyan na lang kita. Aha. So,
So ngayon, kailangan marami tayong antioxidant para at least mapigilan ang pang-aagaw at paninira sa loob ng katawan. Kaya naging prestigyoso sa larangan ngayon ng pamumuhay ang antioxidant. Di po ba? Doc Sheila, may tanong lang po ako. Opo. Itong antioxidant na ito, Doc, meron po ba talaga tayo nito sa ating pangangatawan? Actually, we have an antioxidant inside our body. But everything as we age, bumababa ang produksyon ng ating antioxidant habang tayo ay tumatanda. So, ang tema nun, habang tayo ay nagkakaedad, nababawasan ang ating antioxidant and at the same time, nababawasan din yung repairing system ng walang agawan sa loob. Wow. Kaya, tinan natin ang mga habang tayo ay nagkakaedad, may iba't ibang uri ng sakit, hindi man cancer, pero may mga iba't ibang uri ng sakit na lumalabas dahil sa agawan portion na nangyayaring kakulangan. Agawan portion sa loob ng ating katawan na kakulangan naman natin ng antioxidant upang mag-donate doon. Okay. Salamat po. Yeah. Salamat. At malinaw po. So, yan lang po ang pamagat ng antioxidant. So, kung iniisip nyo, ay maganda to antioxidant. Anong antioxidant? Paano ba gumagalaw yan? This is just the very, very short presentation of an antioxidants. Now, para maiwasan ang free radicals, kailangan ng antioxidant. Tanungin naman natin, ano naman itong free radicals? Magulo tong free radicals na to eh. Hindi ko nga naayos ito, sir eh. Ito kaya nga, sir, sa pangalan pa lang, radical na eh. Diba? Magulo talaga to eh. So makikita po natin sa unang screen, ano? Sa unang screen, ay dito sa screen natin, ang free radicals ay nabubuo yan sa ating katawan. Kusang nabubuo ang free radicals. Kusa tayong gumagawa ng free radicals sa ating katawan. At please take note, hindi po lahat ng free radicals ay nagiging cancer. Okay? Kasi meron din naman tayong ginagawang free radicals o nagpuproduce ng free radicals ang ating katawan through ATP, mitochondria, which we will not discuss that anymore. Opo. What we will be discussing right now, yung mga series kung bakit may sakit na cancer. Again, dito nga po, dahil nga sa formation ng free radicals, na kung saan nangaagaw at kaya dapat mayroon tayong antioxidant. Now, paano dumadami ang production natin ng free radicals? Again, we are producing free radicals inside our body, but with our modern lifestyle nowadays, nakadagdag pa ang sobrang pagdami ng free radicals sa ating katawan, kagaya halimbawa ng unang makikita nating image dito ay yung air pollution. Mga usok, mga pabrika, mga sasakyan, usok ng sasakyan, nag-i-induce po yan ng mas maraming free radicals na ginagawa sa ating katawan. Ganoon din ang sobrang pag-expose sa init. Yung mga nagsa-sunbathing na naka-bathing suit lang, bawal po yan. Okay? Kasi gusto lang nilang mapakita. Pero actually, may danger na pwedeng i-contribute yan. Yung too much exposure sa UV can cause also a lot of formation of free radicals. Ganoon din yung mga hospital residue. Yung mga radiation na nandyan, like MRI, X-ray, or whatsoever, mayroon din contribution yan para dumami ang production ng free radicals. And at the same time, yung blue light doon sa ating mga cellphones, computers, kaya kung tutok ang buhay mo dyan, tutok ka rin sa free radicals. And of course, yung paninigarilyo. Yan. Because there are chemicals in the cigarette na can induce a strong formation of free radicals. At ganoon din yung mga chemicals sa ating mga pagkain ngayon at mga residue ng mga gamot. So ang lahat po ng ito ay contributory o nagko-contribute upang dumami ang production ng free radicals sa ating katawan. At ang free radicals, again, pag marami na sila, babalikan po natin, naninira na sila sa ating mga maaayos na cells. At kung hindi sapat ang ating antioxidant, ito ay unang hakbang papunta nga po dito sa cancer. So, yan po ang unang hakbang ng kung paano nabubuo ang sakit na cancer. Okay. So, yan po, sir. Sa susunod po natin pag-uusapan na yung iba. Alright.
Maganda to, ma'am, no? In short, ma'am, dito sa pinapakita nyo po sa amin, no, itong free radicals na ito, na sinasabi po natin, in short, ma'am, no, kung mapapansin po natin, kung makakabalik tayo dun sa last slide nyo po kanina, ma'am. Opo. Yan. Pag nakita nyo to, sa lahat po ng mga manonood po namin ngayon, ano, kapag nakita nyo po ito pong free radicals na ito, mapapansin nyo po, halos araw-araw, kasalamuha po natin itong mga ito. Opo. Di ba, Doc? Actually, sir, ano pa nga yan eh. Hindi ko na nga sinali dyan dahil wala na akong space. Yung chronic stress, yung kulang sa tulog, yung lack of physical activity, lahat yan kasama natin araw-araw. So, kung hindi sapat ang ating antioxidant, saan tayo dadalhin ng ating katawan? Yun. Yun ang magandang ano, ma'am. Kaya nga, magandang maunawaan ng mga live viewers natin, ma'am, na yung free radicals na ito ay hindi lang ito basta nakukuha lang sa paninigarilyo or kung ano man. Halos araw-araw, kahit hindi ka naninigarilyo, meron tayong free radicals lagi na nakukuha. Tama po. Kaya nga po sir, kung minsan merong mga taong nagtataka, hindi naman ako smoker, bakit nagkaroon ng lung cancer tong tao na to? Yeah. Not necessarily smoker ka. These are the contributory o lahat ito nagko-contribute ito. Lahat, lalo na po kung kayo ay walang physical activity, kung chronic stress kayo, tapos kulang kayo sa tulog, tapos heto pa ang makakasalamuhan natin everyday, ang ating pong mga cells, hindi mga bakal, pwede silang manghina. Okay? Pwede silang manghina at kapag nanghina sila, pagkakataon para doon naman sa mga free radicals na kuhanan nila yung mga matitino hanggang sa padami ng padami ang mga nasisirang cells. Tandaan po natin, ang cancer ay hindi po yan nanggaling sa labas. Galing po yan, ang sakit na yan ay galing sa loob. Ang cancer po ay nagsisimula sa cell lamang. Okay? Yun. Sa isang cell. Cancer can begin with DNA damage in a single cell lang. Pag hindi na-control yan, doon pumapasok yung sakit na damage. But of course, not from free radicals, cancer kaagad. May mga proseso pong pinagdadaanan dyan na tahimik pero hindi natin alam, malala na pala. Yun. Kaya nga, kung sa mga manonood po natin, kaya nga, dapat, eto na lang yan, mga kapatid, like for example, doon na lang sa mga kinakain natin. Naku, matindi po yan. Lalo na sa mga hindi maayos na pagkain, ay pwede pong magdulot po yan ng hindi maganda sa ating pagkain. May nakalagay nga dyan, food chemicals. Food chemicals. So, Doc, tanong ko lang, Doc, so pagdating po dito, how much more kung marami ka ng free radicals sa katawan, at the same time, meron ka pang history ng cancer. Yeah, history of cancer. History, ibig po bang sabihin, meron ka ng dating cancer o... Sorry for the word, ma'am. Sorry for the word. Yung sa may pamilya. Lahi. Yan. Predispose, yung kung nasa lahi pa natin. Lahat naman tayo, sir, kasi sa part ng ating genes, may part dun sa ating genes na mga sequence dyan. Lahat tayo mayroong cancer cells. Okay. Kung baga, may cancer cells. Doon po sa part ng genes, genetic yan. Mayroon tayong, lahat tayo, nasa tinatawag na predisposed o may lahi tayo ng cancer. Kasi mayroong certain, tandaan po natin, bawat maayos may isang magulo. O bawat isang tama, may isang mali. Hindi laging tama yan. Pero mas dominante ang tama kaysa sa mali. Ang problema, kapag yung mali ang kinonsente mo, ay magiging dominante yan, magiging dihado naman, magiging bababa naman yung tama, kaya may sakit na cancer. So, what I mean is this, all of us, genetically, we have cancers. Okay? Pero dahil maayos yung mga good cells, hindi makapag-perform o hindi makapagbidabidahan ang mga cancer cells. But, if you are not attentive to your health, if you are very salahula to your health, what will happen? Bababa ang maayos, aakit ang sira, hanggang sila na ang mamumuno sa loob ng katawan. Yun. So,
Yan nga po, sabi niyo nga po, sir. Nowadays, sino pa ba ang taong tama ang tulog? Yun. Sino ba ang taong walang cellphone? Aha. Sino ba ang taong hindi nasisinagan ng araw? Sino ang taong hindi nakakalanghap ng pollution kahit sa mga sasakyan lang? Yeah. Sino ang mga taong hindi nakakakain ng chemicals? Any kind of chemicals. Sino ang taong hindi umiinom ng gamot? Aha. Sino ang taong hindi dumaan sa proseso ng mga hospital procedures like X-ray and MRI? Walang exemption ang mga tao dito. And again, totality nito. Sino ang taong hindi stress? So, lahat ng mga ito ay isang sako na inilagay sa katawan natin. Na actually, our body is precious. Unfortunately, because of the world where we are living nowadays, nagbibigay ng malaking factor para sirain ang loob. Yeah. Yan. Totoo yan. So, kaya nga po, napakaganda kung halimbawa ito ay lalaliman natin ito, kumbaga pag-uusapan natin, iisa-isahin natin para at least maging aware tayo. Paano natin maiiwasan ang sakit na cancer kahit na sinasabi natin nasa lahi kasi namin. Yeah, nasa lahi nyo dahil pareho, kaya nagkasakit yung kapamilya mo dahil pareho yung ginagawa mo dun sa kapamilya mong nagka-cancer. Yun. Tama. Di ba? So, ibig Walang- sabihin Opo. yung lifestyle The ay parehas. lifestyle. Yes, lifestyle. So, as I've said po, ang Panginoon ginawa niyang precious ang ating katawan. Yeah. Kung may parte man dyan na mali, napakaliit lang ng porsyento. But dahil sa ating buhay, pamumuhay, uri ng pamumuhay, masyado tayong salahula, pinalalaki natin yung maliit na yon at pinaliliit natin yung maganda. Yun. So, labanan na ngayon, di po ba? Ngayon, pag may cancer na, syempre, aabutan na tayo dun sa tinatawag na chemotherapy. You know, I am for chemotherapy 100%. Aha. Okay? Kaya lang, ang ayaw ko lang dito, kasi yung minsan kasi yung tinatawag nila, sinasabi nilang ang chemotherapy, sinisira pati mga good cells. With all due respect naman sa mga pharmaceutical companies, actually, wala namang intensyon na sirain. But tandaan po natin, anumang gamot o diagnostic, ano yan, directed yan, targeted yan, hindi yan tinitingnan kung may matatama ang iba. Basta doon lang ako. Nakuha mo yun, sir? Apo. Ang panuntunan ng mga diagnostic at ang panuntunan ng mga gamot ay hindi tinitingnan ang nasa kaliwa o kanan, diretso lang. So, ganito yan. Kapag halimbawa nagpa-chemotherapy yung isang tao, karamihan, mga lay people, alam ito, na kapag nagpa-chemo, lahat ng good cell, pati good cells, tinatamaan. Tingnan mo tong aking kamay, sir. Halimbawa, itong sa left na ito ang ating good cell. Ito ang mga cancer cells, halimbawa, itong left. Ang mga cancer cells po, yan po, ang balot po ng mga yan ay protina. Okay? Protina ang balot nila. Ngayon, bilang isang defense mechanism, pinapatigas nila ang mga protina na kanilang balot. Kasi defense mechanism nila yan. Dahil kung hindi nila papalutin ang kanilang sarili, makikita sila ng mga good cells. Okay? Ang mga good cells naman natin, protina din naman ang kanilang bahay. Pero, parehong protina, cancer cells and good cells, both of them, their house is made out of proteins. Now, ang problema dito, kaya ginaya ng mga cancer cells na protina din ang cover nila, kagaya sa mga good cells, para hindi sila ma-detect. Otherwise, our good cells will eat them. Okay? Ngayon, ang protina ng cancer cells, very, very hard to penetrate. Defense mechanism nila yan. Samantalang ang protina naman ng good cells are well accepting. Lahat tinatanggap, lalo na pag nutrients. So, isang matigas at isang malambot. Heto ngayon, dumating ngayon ang chemotherapy. Di po ba, sir, pumasok ang chemotherapy. Ang trabaho po ng chemotherapy ay dapat, dito yan sa cancer cell, to crack the cancer cell, the house of the cancer cells. Kailangan niyang i-crack. Okay? Ang panuntunan po ng chemotherapy, ika-crack lang niya yung bahay para ma-expose sila.
once na na-expose ang mga cancer cells na ito, ang mga good cells, kakainin sila. Yan ang pananaw ng chemotherapy. But, titingnan po natin, ang panuntunan ng chemotherapy is to crack. But as I've said, the house of the cancer cells are very hard to penetrate. What happened dito, kapag nangyari yan, ang mangyayari dito, nandito pala ako. Kapag nangyari maano pala ito, matigas pala ang kanilang house, nung dumapo ang chemotherapy dito, yan, nag-bounce, nagpunta dito. Kaya ito ang nasira, hindi ito. Okay? Dumating si chemotherapy, ang panuntunan niya is to crack this. Unfortunately, it bounced because it is hard to penetrate and therefore, it bounced in here sa mga good cells. Na ang cover nito ay napaka-well accepting, napaka-lambot niya. So, siyang nasira, hindi ito. Tama. Ganyan ang pananaw kung bakit mayroong nasisirang mga good cells at saka mga cancer cells. Pero, once again, sir, I've said this before. Kung halimbawa, bigay tayo ng isang analogy, nasabi ko na ito noon. Marami po tayong mga kasundaluhan na kasama sa church, hindi po ba? So ngayon, kung halimbawa, sabi ko noon ito, kung halimbawa sa Zamboanga, umusbong ulit ang mga Abu Sayyaf, namumutol ng ulo, nangingidnap, hindi po ba, sir? Opo. Now, kung magdesisyon ang presidente na pasabugin ang Zamboanga dahil maraming Abu Sayyaf at namumutol ng ulo doon, nangingidnap, kung napasabog ang Zamboanga, tingin niyo po ba panalo tayo sa laban? Hindi po. Hindi tayo mananalo kasi hindi naman po lahat ng tao sa Zamboanga ay Abu Sayyaf. Tama. So hindi tayo talo tayo kasi napatay din natin yung tao natin. Hindi po ba? Yeah. Kung mag-isip na pasabugin, parehong-pareho po yan ng chemotherapy. Bakit mo pasasabugan ang katawan? Ang tinatamaan, mas marami ang tatamaang civilian kaysa cancer cell. Uh-huh. So, that is my thought about this chemotherapy. Yes. Bakit mo pasasabugan ang Zamboanga? Ilan lang naman ang Abu Sayyaf na nandyan. Mas marami ang civilian. Hindi po ba? Opo. Pero, kung ang estratehiya ay ang sasabihin ng presidente, sige, lahat ng kasundaluhan, Air Force man yan, Marine man yan, Coast Guard, Navy, Army, Police, lahat, pati barangay tanod, padala mo lahat sa Zamboanga. Anong mangyayari sa mga Abu Sayyaf na nandoon? Hindi po malilipat ng Malaysia? Yeah. Kagaya sa katawan. Bakit mo pasasabugan? Bakit hindi mo nalang damihan ang antioxidant mo para ma-repair yung mga may sira? Target natin. Bakit mo pasasabugan? Kakampi mo ang good cells mo. Okay? Kakampi natin ang good cells natin. Bakit natin sila sisirain? Yan po ang pananaw ko pagdating sa chemotherapy. Yeah. Totoo po yan kasi marami po nagtatanong talaga dyan with regards sa mga ganyan, no? Dapat ba ako magpa-chemo? Ano bang meron sa chemo? Actually, ma'am, pagdating naman na dyan, ina-explain din naman talaga ng mga doctors yan pagdating dyan. Pero, alam naman natin, pagdating po dyan sa hospital, hindi na ganito ka-detalye. Pag ine-explain talaga nila. Ano kasi siyempre, alam niyo po ang sakit na cancer, naging kaperahan na lang. Yeah. Parang ang sakit na cancer ay parang ordinaryong sakit lang yan. Kung hindi mo siya nanamnamin, ano ang pinakamabisang sakit? Ano ang pinakamabisang gamot sa isang sakit na cancer? Huwag mo siyang isipin. Yeah. Alagaan mo ang sarili mo, palakasin mo ang sarili mo, at huwag mo siyang pansinin. Para lang siyang isang lagnat. Bakit? Pareho lang yan. Kaya naging nakakatakot ang sakit na cancer dahil pinagkaperahan. Pinagkaperahan ang sakit na cancer. Mantakin mo hanggang ngayon, walang gamot sa cancer. Yun. Ang gamot sa cancer ay yung sarili nating kapayapaan sa isipan. Yun. Tama. It's like other diseases. Nagiging malala lang siya dahil sa kakaisip natin. Yeah.
At kung meron naman tayong gagastusin, kahit yung kalabaw natin na nasa sakahan, binibenta natin yan para lang makapagpakimo, para lalong masira ang mga mabubuti nating kasundaluhan sa katawan. So what do you bring? Saan papunta ang buhay na ito? Yun. Tama. Di po ba? Kaya nga maganda yung sinasabi mo ngayon, Doc Sheila. Kumbaga, nalalaman na natin ngayon kung saan talaga dapat natin sila kumbaga, ang isang tao na mayroong cancer, anong dapat nilang gawin? Minsan nga, Doc, di ba, pag nalaman na nila, may cancer ka, kumbaga, yun palang, stress na agad yun, Doc. Wala pong pinagkaiba yan, sir, noong panahon ng pandemic. Noong panahon ng pandemic, ang ikinamatay ng tao ay psychological torture. Ikaw ba naman, nagka-COVID ka, dinala ka sa hospital, ang chance mo, 50-50, abo o buhay. Di ba? The same sa kay cancer. Pag nagka-cancer yung isang tao, iniisip niya, naku, mamamatay na ako. Kung mamamatay ka, di ka nagigisingin ng Panginoon. Ang tanging gamot mo, kapayapaan sa iyong puso't espiritual. Yun. Diyan ka mag-umpisa. Kaya maganda itong pinapakita natin sa kanila, Doc. At least they have an idea kung ano na yung, eto like for example, may free radicals, iwasan na natin ito. Tama ba, Doc? Opo, kapag halimbawa sa tingin natin, kung halimbawa may cancer na, medyo iwas-iwas na sa mga paggamit ng cellphone ng matagal, okay naman gumamit 1 hour, pero wag naman 3 hours, okay? Pwede nang gumamit naman ng cellphone, pwede iwas-iwas na muna sa mga chemicals ng pagkain, iwas-iwas na rin ng konti sa mga, sa anything that would, increase o that na pwedeng magpadami lalo doon sa mga free radicals. And at the same time, don't forget your antioxidant. Yun, tama. Yan. Don't forget your antioxidant. Kasi kagaya nga po ng pagkaka-explain natin, nag-uumpisa isang single cell na nasira. Kapag hindi na control yan, magiging cancer. So kung halimbawa, actually sa atin, kahit wala pang cancer, dapat we need to take a superior antioxidant. Yeah. Kasi lalo na sa mga nakaka-thunders na kagaya ko, medyo pababa na ang antioxidant na labanan, di ba? So, kaya nga, Doc, di ba, mapapansin natin yung mga, like for example, pag ikaw ay nagkakaroon na ng edad, mas madali nang dapuan ng mga hindi kaaya-ayang mga karamdaman. Bakit? Yung sinasabi mo, Doc, mababa na yung antioxidant eh. mababa na po yung repairing action sa loob. Yun. Yan. The repairing action of your body diminishes as we age. Yan. Bumababa ang ating repairing action sa loob ng katawan habang tayo ay nagkakaedad. So, kaya, ngayon, dahil may nasisira na dyan, again, hindi dahil may free radicals, maraming formation, cancer ka agad. Parang relo kasi yan, na we will be discussing mamaya. Una muna, parang premature aging, mukha ka lang matanda, may atherosclerosis, stroke, diabetes. Kumbaga, next topic po natin yan, hindi yung free radicals, agad-agad cancer, hindi po. May relo ng buhay sa loob. Bago pumunta sa cancer, iikutan nyo muna ng slightly ang iba't ibang pamamaraan like internal organs. I mean, iikutan niya muna. We will be discussing that next time bago pumunta sa cancer. Kasi hindi naman automatic cancer ka agad. Di po ba? So, yan po. Ngayon, kung gusto niyo may magtanong po, may tanongin na po ninyo kami hanggat nandito po kami. Totoo po yan. Actually, ma'am, nag-aabang po ako ng mga tanong dito sa ating tawag po nito, sa ating comment section eh. Kaya habang hinihintay po natin yung mga katanungan, kaya lahat po ng mga nanonood po sa atin ngayon, no, kumbaga itong pinaliwanag sa atin ni Doc Sheila ngayon, malaman ninyo yung parang pinaka-foundation kung anong pinakasanihi nung sinasabi nating cancer. Akala nyo doon lang sa simpleng ano lang, at least naunawaan natin kung anong trabaho ng antioxidant, at anong ginagawa ni free radical sa ating pangangatawan. Simpleng illustration, mga kapatid. Ay, kitang-kita nyo po. Kitang-kita nyo po yung simpleng illustration, aagawin ni free radical, tapos imbis na mag-agaw si free radical, magsusupply na lang si antioxidant. Just imagine na lang sa lahat po ng mga nanonood sa atin, pag marami tayo antioxidant, kahit anong pang daming free radicals pa yan, papahiramin na ng papahiramin ni antioxidant yan.
Opo, di po ba sir, kapag ka nga marami tayong mga free radicals, at least alam mong sa kabilang banda ng buhay mo, may protection ka na. Yun. Tama. Tama po yan. Di ba? Opo. Doc, So, may idea ka po ba, Doc? Or pwede nyo po bang bigyan yung mga live viewers natin? Any idea? Ano ba yung pinaka-the best na antioxidant? Na makakain lang, Doc, ha? Makakain. Wala pa, wag pa natin usap yung supplement. Wag muna yun. pagdating kasi sa free radicals kasi sir, kasi ako ang I studied maybe different, 150 different kinds of fruits and berries, ano. So, ang antioxidant kasi talagang maganda talaga. Para po maintindihan ng lahat, ano ba yung mga antioxidants na yan? Antioxidant is vitamin A, mga vitamins, vitamin A, mga 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 phytochemicals, ika nga. So, siguro one time, sir, we will be discussing ano ba ang mga antioxidants? Saan ko ba makukuha yung mga yan? Toto po. Okay? Maganda po yan, Doc. Opo, pag-uusapan natin. Pero I would like to answer to you directly na kung anong pagkain. But unfortunately, based on my little knowledge, what I have studied are maybe 150 different kinds of fruits and berries na kung saan lahat ito ay mayroong antioxidant. Ito napaka-importante nito, sir. Lahat po ng mga fruits and berries ay mayroong antioxidant. Oh. Pinag-uusapan na lang kung gaano karami ang kanilang nilalaman na antioxidant. Okay. Yan na, pag-usapan na lang. Ngayon, sa pananaw po ng antioxidant, kasi we have what we call the HPLC, yung pang-test ng antioxidant. Okay, halimbawa, Pala yun, no? so meron tayong 150 candidates ng mga fruits and berries, local and imported berries. Opo. Kapag sinabi po natin dyan sa mga berries na sino sa inyo, kaya maglalagay ka ng data kung sino sa kanila ang may mataas na vitamin C, which is also antioxidant. Opo. Alam mo ba sir, lahat ng mga berries A to Z, tatakbo lahat, pero may isang mas mangunguna. Yung tinatawag na camu berry. Napakataas ng kanyang natural vitamin C. So, it's also an antioxidant. But vitamin C alone is not enough. Okay? Now, pag sinabi mo naman kung sino sa kanila mo lahat, kayong sino sa inyong mga prutas, ang makakatulong sa akin pagdating sa aking heart health. Lahat ng mga prutas dahil may antioxidant, tatakbo, lalakad lahat. Pero unang-una na doon si acai berry. Okay? Acai berry is very good for the heart. Or sino naman sa inyo ang mayroong low glycemic index dahil ako ay diabetes? Diba? Diabetic. Tatakbo lahat. Dahil lahat po ng fruits and berries mayroon ng antioxidant. Pero si blueberry, una na. Oh, Alright? blueberry pala. Yes. Pagdating sa diabetes, pagdating si blueberry, pagdating naman sa heart, si acai, pagdating sa vitamin C, si camu-camu, at kung sino naman halimbawa sa inyong lahat ang pwedeng magpaganda sa akin. Yung magbibigay ng fountain of youth bilang antioxidant because it has a lot of elasticity. Marami siyang mga bagay na alam kong magiging gaganda at babata ako. Lahat po ng mga antioxidant, lalakad ulit, ay mga fruit and berries, takbo, pero maki berry is already nandun na sa kanto, kayo lumalabas pa lang ng bahay. So, iba-iba ang uri ng antioxidant. Oh. So, ngayon naman, pag pinag-uusapan naman ganito, sino sa inyong lahat, okay, ito medyo critical to, sino sa inyong lahat ng mga fruits and berries ang makakatulong sa akin dahil nagkaroon ng damage ang aking DNA at may cancer ako? Yan. Sino sa inyong lahat ng mga fruits and berries ang pinakamataas upang i-repair ang DNA damage dala ng free radicals na pananalanta nito? Ibig sabihin, cancer na. Opo. Lahat po yan tatakbo. Pero unang-una na, kumbaga from Apo Bay, ang usapan natin hanggang airport, nasa airport na po ang Aronia, paalis pa lang ng Apo Bay ang lahat ng mga prutas. So, ibig sabihin, the immensity of antioxidants of Aronia covers everything. Wow. Wow. The only antioxidant that has the highest oxygen radical absorbance capacity. As I told you, ang dami natin pinag-aralan pero nagit siyang queen. Wala pang lumampas sa kanya. Tama
nga pala, Doc, no? Yan yung Aronia nakita ko po. dati, Doc, di ba? Aronia berry. The Diba, Doc? highest, yan po siya. Yung pong iniinom ninyo, yan po ang pinakamataas na uri ng Grabe. antioxidant na gumagana sa ating planeta. Yeah. Ako mismo, mga kapatid, makakapag-testify talaga doon sa Aronia berry po na yon. Ay, grabe po ginawa sa akin yan. Ay, Sobra. Antindi po. Pati Kaya nga, platelets, no wonder kung bakit naging ganun yung ano ko yung cells ko agad eh. Agad-agad eh. Ang lakas ng repair system po niya sa cells. Kaya nga, sa mga pananaw po ng mga may sakit sa cancer, hindi nawawala kailanman ang foundation ng aronia para sa mga taong may cancer. Kasi hindi lang dapat, kasi aside from being antioxidant na magdodonate siya sa mga free radicals, aside doon, mayroon din siyang repairing action sa ating DNA na nasira na. Yun. So, reversible, pwedeng maging reversible ang sakit na cancer. Tagtarin mo lang ang katawan mo ng antioxidant. Yun. Alam ko, You don't Doc need Sheila, more. di ba Opo. itong si Aronia mo, I think nasa Watson yata ito or Wala, sir. hindi ba nakarating to sa Watson, Doc? Hindi po. Yun yung tinatawag nating Ultima 17. Ah, okay. Opo. Ngayon, ilan naman ang dapat mong as much as possible, I do not want to discuss any product. But Hindi, since nandito Hindi, tayo, tinanong ko lang, opo. Doc, tinanong ko lang kasi yung mga berries na yan or yung mga sinasabi mong mga antioxidant na yan so that they have an idea, ito pala. So Ayan po. fruits and Opo. berries. O ngayon, tapatin na natin sir. Kung gusto ninyo, meron din po niyan. Isang pure, a very high extraction of berry ng aronia. Ito nga po ay mayroon nga pa tayo, yung Ultima 17. We have many testimonies na gumamit na po niyan, pati ang mga doktor, yan po ang kanilang ginagamit. Mga ibang doktor, yan po ang ginagamit nila sa kanilang mga patient. Wow. Mm. Mga kapatid, do, kaya yun yung sinasabi natin, yung trabaho ng antioxidant. Kapag binigyan pansin natin talaga yan, kung tayo mag-i-intake, sisimulan na natin ngayon na mag-intake ng antioxidant po na ito, talaga siguradong gagandang ating pangangatawan. If less pa, ililesen pa natin yung mga free radicals na Free pwede radicals. nating makuha sa ating pangangatawan. Kasi yung iba, by choice na lang eh. Like for example, yung stress. Bisa yung worry mo, yung mga hindi naman dapat i-worry. So, Yeah. like for Ako, example, opo. yung gadget, ibis na hindi naman tayo dapat gumamit ng gadget, ang tagal natin gumamit ng gadget. So, kung baga, malilesen natin free radicals with antioxidant, maganda talaga ating pangangatawan. Sinisigurado ko po yan. Ako nga sir, sabi ko wala akong physical activity. Talagang immense. Talagang ang tulog ko super sira. Siyempre, stress ka rin. Okay? At exposed ako sa mga blue lights. Okay? Siyempre, chemicals, exposed din ako. Air pollution. Di ba? Sunlight, exposed din ako sa sunlight. Yossi, paminsan-minsan, ang alaala mo'y nagbabalik. Pero gumagamit ako ng Ultima 17. Ayan pala, Doc. Ayan pala, Opo, Ultima ayan. 17. Pero I'm using this, I'm taking 10 every day. Wow. 10 every day. So, saan ako kukuha ng pananggalan ko dahil sa exposure ko? So, I'm not saying that I will not have cancer, but at least, kung nandyan man siya, kahit papano nakikiliti siyang, natatakpan ang kanyang bibig, hindi siya makapagsalita. Yeah. Kung nandyan man siya. Kasi, you know, meron tayo sa loob, but unfortunately, kapag pinalala natin ang sitwasyon natin, lalong nagiging matatag yan. Yeah, Di po totoo ba? po yan.
So, yan ang ano. Kaya I hope mga kapatid, sa lahat po ng mga manonood po natin, maganda na makita nyo po ito. At least, nag-lay down ng foundation si Doc Sheila dito so that you have an idea. Sayang, dapat na simulan ito ng napakaraming mga manonood natin eh. Well, anyway, maganda po yung viewers natin ngayon, no? Kaya, para at Ilan least, po ba viewers natin, sir, ngayon? umabot tayo ng 30, tama ba, Sir John? Oh. Kaya, yun po. Kaya nga sana, para at least man lang sa mga susunod na talakay natin, hindi kayo maliligaw. Kasi maliligaw kayo. But next time, matatalakay na oxidative stress. O ngayon, Okay ano na yun? Ano na mangyayari? Opo. Alam mo po, sir, this presentation, this sharing of knowledge is actually, it has been studied for how many years sa biology, na isi-share po natin ito sa pinakamaikling panahon at pinaka-precise na pagpapaliwanag. Opo. So you do not need to study about theoretically and everything. We are sharing with you kung ano yung napag-aralan natin, kung ano yung ginagawa natin ngayon. So, I think it is, kaya nga po nananawagan po ako sa lahat ng sumusubaybay dito po sa IP. Palagi po ninyong subaybayan ang ating programa. Okay? Hindi lang po yung sa akin, pati po programa kay Dr. Eugene, of course kay Dr. Lenny, sa ating nutritionist kay Dr. Ann. I mean, this is napaka-presteryoso po nito. Knowledge is power. Okay? If you do not have knowledge, paano ka magkakaroon ng kaalaman? Kung wala ka, you need to have a knowledge. At least sa isang pamilyadong babae, sa isang pamilyadong tatay, sa mga anak, paano iiwasan. At kung nandyan na, hindi naman po natin sinasabing magiging doktor nyo kami dahil I'm not a physician, doctor, I am not a attending physician sa mga may sakit. At least kahit paano magkakaroon kayo ng idea na magkakaroon kayo ng idea at kapayapaan, katahimikan sa isipan. Huwag matatakot dahil lahat ng sakit, DNA damage yan. So napunta nga lang doon sa sakit na cancer. Again po, ang gamot sa cancer ay kapayapaan sa isipan at pag-iwas sa mga bawal para hindi na dumami ang kalaban sa loob. Yun. Alright. So, I hope maliwanag po itong sinasabi po ni Doc Sheila para po sa atin, no? So far, Doc, wala naman po silang mga katanungan. Baka sa mga susunod nating talakayin ay magkakaroon po sila ng katanungan para po sa atin, ano? Kaya again, maraming salamat po, Doc Sheila, Salamat sa po. inyo pong oras, ano? At I'm sure na napakaliwanag nitong tinalakay nyo po para po sa amin. At talagang parang ano na nga parang ano na to kulang na lang, isubo na lang talaga. Oo, grabe pagpapaliwanag talagang napakababaw. Pero alam nyo po, ilang taon na inaral po ito. So, Actually, lahat-lahat yan sir, sa biology, lahat from bio, masteral, PhD, cell lang ang pinag-aralan ko. Bio muna, masteral, PhD, doctorate, but hindi ako nagmedisina. Talagang cells lang ang pinag-aralan ko. Kaya ako po ay isang cell biologist, PhD sa cell bio. Yan. Yun. So pag cell ang pinag-uusapan, tingnan po natin kung paano natin malalabanan ang mga free radicals. yun. Di ba? Yan. Kaya nakagandahan po nun mga kapatid. No? Kaya again, Doc Sheila, maraming salamat po sa napagandang impormasyon po na ito. Alright, sige po. At bago tayo magtapos, baka may gusto mo na sabihin si Doc Julie para po sa atin. Sige po, Doc Julie. Oo, maraming salamat, Doc Sheila. At ang isang natandaan ko lang, huwag tayong mga agaw. Huwag tayong mag-aagaw ng asawa or para hindi masira ang ating pamilya. Yes. Sa ating cells, huwag nating aagawan si free radicals para hindi kailangan meron namang ibibigay sa atin. Tama. Antioxidant. Oo. Kaya ay, ang ganda-ganda niyan, Ma'am Julia. oo, kaya ang nakita ko diyan ay hintay lang tayo. Yeah. May bibigay din na antioxidant. Ano ba yun? In perfect time. Para mabuo ang mga Free radicals. mga free radicals na yan. At Di na mga hindi agaw. sila manira ng pamilya.
Yun po ang nakita ko dyan na Hindi ko alam kung free radicals pa rin ba yung pinag-uusapan natin eh. Pero napakaganda, napakalinaw, Doc Sheila. At nandun nakita ko din na kahit wala pa tayong sakit, kailangan talagang nagtitake na tayo na antioxidant. Yun. Kaya maraming salamat. Alam ko mahaba pa yan na pag-usapin. At nawa ay iniimbitahan ko ang lahat ng nanood ngayon at mag-imbita pa kayo para lalo nyo maunawaan na hindi tayo kailangan mag-alala kung meron man tayong sakit. Dahil meron din pong sabi nga, hindi na natin, parang nandun nakikita ko yung salita ng Diyos na don't worry. Yeah. Oo, hindi tayo nag-worry kasi bago pa man natin danasin yan, alam na ng Panginoon. Tama. Kaya, yun lang po, maraming salamat. Alright, maraming salamat po, Doc Julie. Alright, Ma'am Sheila. Yeah. So, maraming salamat po sa ating lahat. Dito, again po, salamat po, Church. At sa mga nanood po, inaanyayahan ko po kayo na sa susunod po, next week, kahit na sa ganitong pamamaraan lamang ay magagampanan po natin ang ating mission. Kung halimbawa ay may biyahe pa tayong pinag-uusapan. Google Meet, I think pwede naman po kahit na Google Meet lang. Ano po, sir? Opo. Apo. So kung Google Meet po, we will be finishing this series hanggang sa makita natin ano ang kalagayan sa pinakadulo. So right now we have finished this antioxidant, itong free radicals, sa susunod oxidative stress, kung saan nakapaloob ang sakit na stroke, ang sakit na diabetes at lahat. So yan po ang tatalakayin natin sa susunod na linggo. Tuesday din po. At sa mga susunod pa, hanggang matapos natin ang series na ito. Again, what we are giving to you po sa inyo lahat, ang sinishare po namin, ay mga serye ng kwento ng ating mga cells. So, walang agawan portion, at hintayin natin ang sinabi ni Ma'am Julie, may darating din namang antioxidants na para sa atin. Salamat po. Alright. Sabi nga ni Ma'am Flor Solomon dito, huwag kang maging free radical. Yeah, hindi talaga. At hindi talaga. Anyway, so again, maraming salamat po mga kapatid for being with us. Salamat po, Doc Sheila. At salamat din po sa lahat po ng mga nagsubaybay po sa atin at sumama po sa atin sa talakayin po na ito. At I do believe na ito po ay naging blessing po para po sa atin. At mamaya, i-air na po yung The Baptist Lunch. Mag-tune in po kayo dyan, lalong-lalo na po yung mga mothers na pwede po matuto po dyan sa ating programa. At alam ko po magiging blessing po yan para po sa inyo. Alright? Kaya, wag po kayo aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Have a great day and have a blessed day to you all. Have a blessed day po. Bye-bye po.